And ito guys, nakakita tayo ng magandang progreso, no? Simula pa lang ng bagong taon, nakakita agad tayo ng magandang progress, recovery, pagbangon, no? As in, yung iba sa inyo talagang makabangon kayo guys. Ngayong 2026, yung iba sa inyo nag-iisip na lumipat ng lugar, mag-relocate, pwedeng lumipat ng trabaho, lumipat ng ibang bansa, pero naghahanap kayo ng change of environment, mga kapiksi. And most of the time, nakakatulong ito especially kung feeling mo toxic yung environment. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong February or January to February, mga kapiksi. Para sa Aries, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Yung ating full moon guys ngayong January ay sa January 3, tapos yung next na full moon naman natin ay sa February 2, mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ay Wolf Moon, guys. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung moon message para sa inyo. Hold your vision, mga kapiksi. Ano yung vision nyo sa buhay? Ano yung mga goals nyo, yung mga dreams nyo, yung mga desires nyo, yung mga ambition nyo, yung mga gusto nyong marating sa buhay, mga kapiksi. Hold that vision in your head, mga kapiksi, and magplano kayo, no? Gumawa kayo, mag-isip kayo ng mga strategy kung paano nyo ma-achieve yung mga vision na yon, yung mga goals nyo, and you have to send it out to the universe kung ano yung vision nyo para kumikilos kayo sa physical reality nyo nang naaayon dun sa desire nyo, and at the same time si universe minomove nya rin, no, yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo. You are aligned with the universe para talaga mag-manifest yung mga dreams nyo. Hindi pwedeng may ambition kayo, may dreams kayo, pero ang mindset nyo is nega. Hindi pwedeng ganun, guys. Dapat yung mindset nyo, sinusupport nyo yung mga dreams nyo, yung mga desires nyo, para talaga mag-manifest siya, okay? And of course, don't forget to pray. Pray and affirm, mga kapiksi, para palagi kayong tulungan ni universe sa mga dasal nyo, okay? Alright, so attune to the moon, guys. Yes, just say the word a lot and see how it feels. So yes is a very affirmative word, mga kapiksi. So lagyan nyo ng yes yung mga desires nyo and see how it feels. Yes, yayaman ako. Yes, swerte ako ngayon 2026. Yes, uunlad ako ngayon taon. Yes, ma-achieve ko yung mga pangarap ko. Yes, magiging healthy ako, diba? So, ganun, mga kapiksi, no? Help yourself. Tulungan nyo yung sarili nyo. Kayo yung number one na makakapag-achieve niyan, makakatulong sa sarili nyo. So, ikaw, kapiksi, anong yes mo? I-comment mo na sa baba kung anong yes mo sa buhay. Okay? Additional meaning na tong card na to, guys, is staying power, faith, or patience are needed. And yun naman, guys, talagang kailangan ng pasensya, kailangan ng pagtitiis, pagtitiyaga, no? Yeah, so hindi naman minamadali ang lahat. And alam nyo ba, guys, mas masarap talaga yung nakakakita tayo ng resulta in a very consistent manner. Kasi merong iba, 'di ba, na ang bilis sumikat, ang bilis umasenso, pero ang bilis ding mawala, no? Nawawala din agad-agad. So, pero yung iba na nagbi-build ng wealth nila quietly, staying consistent every single day, showing up for themselves, 'di ba? Mas nagiging malaki yung potential nila sa buhay. Okay? Alright. So, mas maganda yun, guys. Basta, marunong kayong magtiis, magpasensya, mga kapiksi. Someone needs to back down, no? Kailangan alam nyo rin kung kailan kayo magpepreno or magme-menor, mga kapiksi. Paminsan-minsan kailangan natin yun para ma-observe natin kung meron pa ba tayong kailangang i-adjust sa buhay natin. Avoid stagnation. Yung stagnation is yung pagkakastuck sa buhay. So, wag kayo ma-stuck, especially sa mga negative, no? We're always move forward, mga kapiksi. Hindi tayo pabalik
no? Pasulong lang tayo palagi, guys. And a personal or professional relationship will be enduring hanggang kaya nyo magtiis, hanggang willing kayo magtiis, mga kapiksi. Pwede naman, guys, nasa sa inyo yan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan ang moon message for you ngayong buwan na to, Aries. Comment down below if naka-resonate kayo. So, shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Aries at saka yung energy ng moon. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, reverse breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, Aventurine tsaka Citrine, yung recommended ko, ito yung mga sample, mga kapiksi. May makikita kayong mga link sa description box. So, Aries, guys, kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. This is both positive and negative, guys. Unahin natin yung negative energy. For some of you, guys, maaring na-heartbroken kayo or broken-hearted kayo. Pwedeng sa relasyon ito, mga kapiksi, or pwede rin na sa pera, guys, no? Sa relationship, mga kapiksi, parang nakakaramdam ako dito ng parang pinagdadamutan kayo sa pera ng inyong partner o specific person, or parang feeling mo, lalo na, guys, kung magkasama na kayo, mag-asawa na kayo, or living in together as a couple, parang yung iba sa inyo, guys, parang kayo yung nag-shoulder ng lahat, no, ng expenses, lahat ng gastusan, mga kapiksi, o kaya naman parang mas malaki yung cargo mo kaysa dun sa person mo, na parang yung iba naman sa inyo, guys, parang feeling ko sinasadya ng person mo, especially kung nakikita niya na magaling kang, masipag kang magtrabaho, malaki yung sweldo mo, ganyan. Parang pinagdadamutan ka talaga niya purposely, no? Ibig sabihin, hindi siya nag-share, hindi equal, mga kapiksi, no? So, medyo nagkaka-problema yung iba sa inyo ng ganun. Yung iba naman talaga hindi binibigyan ng pera, lalo na kung, and even sa mga hiwalay, kung hiwalay na kayo ng person mo, tapos, kunwari may anak kayo, ganyan, parang hindi din siya nagbibigay ng sustento or financial support sa inyo. So, yun yung medyo dahilan ng pagiging broken-hearted nyo, mga kapiksi. Okay? Pero you are a very strong person, guys, no? Although emotionally you are heartbroken, pero physically parang hindi mo pinapakita sa mga tao na broken ka, kinakaya mo lahat, no? And malalampasan mo rin yung mga problema na yan, guys. And actually, yung iba sa inyo, parang feeling ko mas pinipili nyo na lang deadmahin yung ganong klaseng sitwasyon kaysa mas stress pa kayo dun sa person nyo, kasi yung iba parang stress lang yung dala-dala nitong person na to. So kung kaya nyo naman, okay lang yan, mga kapiksi. Okay? Alright. And ito, guys, nakakita tayo ng magandang progreso, no? Simula pa lang ng bagong taon, nakakita agad tayo ng magandang progress, recovery, pagbangon, no? As in, yung iba sa inyo talagang makabangon kayo, guys, ngayong 2026. Yung iba sa inyo nag-iisip na lumipat ng lugar, mag-relocate, pwedeng lumipat ng trabaho, lumipat ng ibang bansa, pero naghahanap kayo ng change of environment, mga kapiksi. And most of the time, nakakatulong ito, especially kung feeling mo toxic yung environment. Mas maganda talaga na lumayo kayo sa mga ganong klaseng
environment kasi malakas yung impluwensya niyan sa inyo. Mas maganda kung makapunta kayo or makapili kayo ng environment na peaceful, tahimik, no, and abundant, mga kapiksi. Okay? So, okay lang yan. Explore hanggang gusto nyo, mga kapiksi. For some of you guys, maaaring magkaroon kayo ng bagong love connection, mga kapiksi. Water sign, energy, Cancer, Pisces, Scorpio. This person may be younger than you guys, no? Parang mas bata itong person na to. Pero yung iba sa inyo talagang ipupurso kayo nitong tao na to, as in liligawan kayo, susuyuin, ganyan, hanggang sa makamit nila ang inyong matamis na oo. Okay? So, yes, pakipot kayo guys. Mas maganda na alamin nyo muna yung totoong intention nitong person na to, no? Bago kayo umuo, mga kapiksi, especially na medyo younger sila. Although hindi naman ibig sabihin na bata ay immature. Sometimes nga merong iba na kung sino pa yung mas bata, sila pa yung mas mature. Age is just a number, ika nga. Pero ang pinaka-importante is kilatisin nyo muna yung intention nila towards you guys. Okay? Alright. So, what else, mga kapiksi? Ito guys, nakikita natin na you will get the karma that you deserve, mga kapiksi, kung ano man yung karma na deserve mo sa buhay. If you are dealing more with good intentions, syempre good karma talaga yung babalik sa inyo. Pero, excuse me, pero kung feeling mo naman is marami kang bad intentions na nagawa, no, sometimes nakakagawa tayo ng masama unconsciously na hindi natin naiisip, no. May mga consequences din yun, kahit yung mga simpleng pambabash nyo sa internet guys. Yung mga pambubuli nyo sa internet, mga kapiksi, no, hindi porket hindi kayo kilala nung tao, meron niyang balik na bad karma sa inyo guys. Okay? So, ingatan nyo yung mag-comment ng masasakit. As long as meron kayong nasasaktan, guys, kahit hindi pa kayo aware, meron yung kapalit na bad karma, mga kapiksi. Okay? So, good intentions, good karma, bad intentions, bad karma. So, kayo na lang yung nakakaalam kung ano yung babalik sa inyo. At saka ito guys, swerte kayo sa mga anak, no? Kung meron kayong mga adult na mga anak, mga kapiksi, parang sila yung parang nakakapag-rely kayo sa kanila financially, at saka parang sila yung tumutulong sa inyo sa financial na aspeto ng pamumuhay nyo, yung mga adult na mga anak. So, kung medyo minalas kayo sa, let's say, sa partner, no, sa mga jowa, pero may anak ka, swerte kayo sa mga anak nyo, Aries. Okay? Alright. So, yan, i-mind nyo na yan, mga good karma na to. Ito mga swerte sa anak guys, ito mga recovery, yung mga movement, transfer, yan, i-mind nyo na sa comment section. Bunot lang tayo ng isang additional na message. Ito para sa love life. Guys, isisingit na natin sa mga reading natin yung love life messages, no? Kasi bala ko na siyang alisin yung mga love readings natin. So, comment down below, guys. Ito guys, wag maghabol, attract love instead, no? So, don't chase love, attract love instead. Yun yung ibig sabihin nito. And how do you attract love? If you love yourself. Kapag mahal mo yung sarili mo and nirerespeto mo yung sarili mo, mas mamahalin at irerespeto ka ng ibang tao, guys. So, that's how you attract love. You focus your energy on yourself. You invest your energy sa sarili mo. Ganon ka magiging ka-attractive. You will be full of love yourself, and naturally, you will attract love, mga kapiksi. Okay? Alright. So, don't chase love, guys. Huwag kayo maghabol. Iyaan nyo sila maghabol sa inyo. Alright. So, comment down below if nakaresonate kayo, guys. I-mind nyo na yan sa comment section. And,
Guys, ito yung ating first video para ngayon 2026. So, Happy New Year sa inyong lahat, guys. Yung ating pampaswerte sa 2026 subliminal naka-up na sa ating channel. Pakinggan nyo na mga kapiksi. So, ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.